Yes, magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Magandang hapon po at ito ang inyong lingguhang kakwentuhan sa inyong online. Ito po si DJ Ronnie, that's Ronney, live and alive dito po sa provincial capital ng lalawigan ng Batangas. Nasa taas po si Governor Vilma Santos Recto kasama ang mga tagalasal. At kami naman po ay nandito sa inyong housing office sa Provincial Government of Batangas. Siyempre, ang inyo pong inklinasyon ay 5 taon na ninyong kakwentuhan. At tuwing Merkules ng ganitong oras ay sama-sama ho tayong babalangkas ng mga issues ng Filipinos with disabilities. At ibinabalita ko po sa inyo na sa Batangas po ang latest tally ng ating persons with disabilities na kung saan maingay po si Tina. Ayan. Si Tina ho'y nagpapabati, isa sa mga staff namin dito sa housing office. So, um, tulad po na sinasabi ko, yung pong latest tally na nakukuha po namin so far sa Batangueños with disabilities ay at least 100,000. Diba? Dito lang yan sa lalawigan ng Batangas. At marami hong mga magagandang balita ang ating sektor at hindi po nahuhuli ang ating panauhin ngayon. Meron po siyang ituturo sa ating napakagandang informasyon, hindi napakaganda kundi makabuluhang informasyon sa sakit na may kinalamang na ang tawag ay dystonia. Pero kung bago po natin malaman yan, ipakilala muna natin siyempre ang kasama ko ngayong hapon, ang aming magiging congresswoman sa 2028 sa bagong party list law sa ilalim ni BBM, si Congresswoman Celia Garcia. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Oo. Meron na ba akong audio? Oo, naghahanda ka na ba ng mga campaign slogans mo, ma'am? Baka maniwala si Doc niyan. Incidentally, 1 taon ngayon si Digong sa The Hague. Di ba? Ay, Taon nako. si Digong, oo. Ano, sige na, ibulalas mo na yung nasa sa loob mo. hindi sabihin sana baka tumulong ang luha ko, pero hindi yun sana ang dapat kong sabihin, kundi baka lumabas na naman ang apoy sa mata ko. Huwag na natin pag-usapan. Bakit tutulo ang luha mo? Ang sarap ng buhay ni Digong sa The Hague. Yun ay di ba? pananaw lamang ng iba. Ngunit kung titingnan mo, yung pangkalahatang epekto nito sa ating hustisya, sa sistema ng hustisya sa ating bansa, ay napakasaklap na pangyayari. Sapagkat parang tinapakan natin ang karapatan ng lahat ng mga tao dito sa Pilipinas na magkaroon ng independent ng independent na system of justice. Pero Yes, pero hindi at hindi pakikialaman ng iba kung sino-sino lamang. Yun lang ang pananaw ko. Oo nga, pero ibig ko sabihin, ako naman, nakaranas ako kung gaano kabagal, kung gaano kabagal, kamahal, kung gaano kainutil ang sistema ng katarungan Tama dito nga. sa Tama nga. Pilipinas. Tama ka, at siya dapat nating remedyohan. Ngunit, hindi yan sapat na dahilan upang ipagkanulo natin ang ating Pangulo sa kung sino-sino lamang na inutil sa labas. Yun lang. Hindi kung sino-sino yung international. Well, hindi, Doc lang, medyo masaya lang ito. Kasi ito, latest kami talaga nag-aaway, ganyan lang kami. Latest, Doc, ito na may pakialam din, pati sektor ng may kapansanan. At ako nga, sinasabi ko nga, Doctor, ako po ay simula 1983 na-expose na sa justice system ng Pilipinas. Talagang maraming depekto tayo. At yung kaso ni Digong, para sa akin, kung dito nililitis, mas maraming controversy. Anyway, ito lang tanong ko, Ma'am Celia, wag na yung kaso ni Digong at medyo nalulungkot ka doon. Halimbawa, ang tanong ko doon sa mga nagpadala kay Digong doon sa The Hague, no? Halimbawa, makonvict si Digong. Halimbawa, makonvict siya na siya ay has done crimes against humanity. Sa akin, debatable yan. But ano ang alternative program natin para masugpo yung droga, no? Hindi ko sinasabing tama yung programa ni Digong, ha? Hindi ko sinasabing pero after na makonvict si Digong, anong alternative natin? Anong pamalit natin doon sa ginawa ni Digong na so far ay pinaka-effective, no?
Kaya nga ang tawag niya Kaya, war, Ron, hope. war on drugs. War nga, pag sinabing war, talaga may Oo. Yes, mamamatay. yes, Merong oo. ganggerang walang namamatay. Ano ka namang Eh, di gera yan, naman, di ba? Ronnie. Oo. Wag mo na intayin na makonvict pa. Ano na ngayon? Ano ba ang kapalit Iyon na nga. So, programa? Walang tumatakbong programa. Kaya yung mga ibang tao, hindi mo sila masisi kung gano'n na ang kanilang hanggang ngayon ay pagmalasakit pa at pag-alala sa dating Pangulo. Dahil siya lang naman talaga nagkalakas ng loob na kahit na isubo ang kanyang sarili sa kapahamakan para lamang mailigtas tong ating bansa. Pero huwag na natin yan yung pag-usapan sa susunod. Kung pero gusto nila ay ibig ko sabihin, ganyan ang ganyan po talaga ang buhay kung minsan nakikipaglaban. Lahat ng pakikipaglaban may kapalit. Tulad ng yes, pag-uusapan natin yes, ngayong hapon. yes. Ito ay napaka-rare na kondisyon sa atin sa Pilipinas, kaya nandito ang ating qualified na panauhin na ipapakilala ni Ma'am Celia, ng ating congresswoman. So, sige nga Ma'am Celia, pakilala mo ang Maraming ating salamat. mga Maraming panauhin. salamat po. Magandang Oo. hapon po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan para sa amin na maging guest si Dr. John Al ano po ito? Al-Inde John Palantoy? Ano po yung Al-Inde, Doctor? Yung Al-Indijan Part of- 800. Yung Part po yan ang pangalan nyo? Ha? Part po yan ang pangalan nyo? Yes po. Okay, Dr. Al-Inde John Palantoy, siya po ay isang medical doctor. Ano po yung FPNA? Paliwanag po ninyo. Fellow po Ano po ng yung- Neurological Association po. Yes, Fellow of Neurological Association of the Philippines, yan po ba? Yes po. Okay. Siya po ay board-certified adult neurologist ng Philippine Neurological Association at isang sikat na medical specialist sa Quirino Memorial Medical Center for Neurological Services, Department of Adult Neurology. Ito po ay isang advanced comprehensive brain and spine center. Nandun po ito sa Quirino Memorial Medical Center, Doc. Hi Doc, Hello Good po, good afternoon. afternoon po. Oo, Magandang hapon finally. sa inyo, DJ Ronnie, Ma'am Oo. Celia, at Teacher Aisel po. Thank you po for Bago tayo natin interview, tapusin ko lang tong sasabihin na si Doc, para malaman po ng ibang mga gusto makipag-connect sa kanya na siya po ay active neurology consultant sa World City Medical Center at isa rin po siyang neurology sa Healthway, Alabang Town Center at Villarosa Hospital. Sa Laguna po ito, Doc? Yung Villarosa. Villarosa po, dito lang po sa Project 4 po. Ay, dito lang Yes. pala, lapit lang. Oo, malapit lang. Tama. Malapit lang Okay. sa Quirino Memorial Medical Center. Okay, welcome Doc. Welcome to Inclination. Hello po, Thank you, good everyone. afternoon. Okay, at nako, alam mo ang aga-aga ni Doc dito kanina at marami na kami napagkwentuhan at maraming salamat po Doc for coming. At alam kong tulad ni Congresswoman Garcia, ikaw ay ignited din pagdating sa digong issues. Pero mamaya natin pag-usapan kasi katunog naman dystonia, digong, ganun talaga yan. But first of all, Doctor, ano po ba yung neurology at ano po ang mga sakop ng inyong specialization po? Okay. Sige po, ang neurology po ay isang specialization po ng medicine na ang mga ginagamot po namin ay yung mga pasyenteng may karamdaman po na nauukol sa utak, sa gulugod, at saka sa sa mga nerbyo po. Okay, so particularly yung mga pasyente na may stroke, epilepsy, may infection sa utak, may bukol sa utak, at saka yung may mga peripheral nerve diseases po. At saka yung may mga din po, karamdaman sa spinal cord po nila. Gaano Yun po, yung kayo po ba'y sakop din yung rehab at saka, siyempre pagka may mga ganong sinabing sakit sa utak, sabi po ninyo, hanggang saan po yung coverage ng gamutan lang and then yung outside of it, yung kayo rin po ay nagbibigay ba ng instruction sa rehab therapist ninyo for whatever, or kayo rin po yung overall supervisors nila, parang ganun po? Okay. Kami po yung mga nagsusuri po ng mga pasyente at nagdadiagnose po ng mga karamdaman nila, no? At saka kami po ang nagre-refer po
nire-refer po namin Sa yung mga therapists. ito sa mga rehabilitation Ah, medicine specialist po para po sa kanilang therapy po. Pero Doc, Doc, aside from yung referral na you make for the patient to go to the rehab doctors, nagbibigay din po kayo ng prescription kung ano po ang mga nararapat na gamot para sa mga patients na ito? Yes po, yes po. Kami din po yung kami yung nagsasuggest ng mga kaukulang test at saka Yes. kami din po yung nagre-reseta ng mga gamot na akma po sa karamdaman ng pasyente. At kayo din po yung nagmamonitor sa kanilang kalagayan. Yes po, yung mga responses nila sa treatment, yung progress po nila, no? At saka kung kakailanganin ba dagdagan yung gamot o pwede na natin bawasan kasi they were responding well to the medications. Ito po ba ay adult or bata adult disease o pati po mga bata tinatamaan ito? Ako I'm an adult neurologist, so basically po yung mga mas sinusuri ko po ng mga pasyente ay yung mga yung mga adult. Patients, may po 19 pataas. Okay, pero nagkaroon din kami ng konting exposure po sa pediatric neurologist nung time po nung nagtitraining po kami. So pati po mga bata nagkakaroon nito. Oo, pati mga bata meron din po silang karamdaman na nauukol din po sa utak. And meron ding mga unique po na mga karamdaman na para po sa mga bata. okay. Ano-ano, Doc, po yung mga common lang sa amin mga masa. Ano-ano po yung mga common sakit na ikinukonsulta o dapat ikonsulta sa neurologist at kailan po dapat kumonsulta sa neurologist? Well, sa batay po sa mga census po namin dito sa aming hospital, pinaka-common po talaga na cause po ng consultation sa isang neurologist is yung pagkakaroon ng simptomas ng stroke, no? Nagkakaroon po ng panghihina sa isang parte po ng katawan, no? Yung kanan po ba o yung kaliwa. Kakibat nito yung pagngingiwi ng mukha at saka pagbubulol po sa pananalita, no? Isa din po sa mga common po na cause po ng consultation sa isang neurologist ay yung pangingisay o yung mga pasyente na meron pong epilepsy. Sa outpatient department din, nangunguna din po yung consultation dahil po sa headache o pananakit po ng ulo. No? Doon po namin malalaman kung yung pasyente po ba ay meron po tinatawag na tension headache, migraine headache, or yung headache nila ay cause po ng iba pa pong karamdaman kagaya po ng intracranial tumor, no? Yung bukol sa utak, at saka kung meron po bang pumutok na aneurysm o mga vascular malformations o pagkabuhol-buhol ng mga ugat sa loob po ng utak. Yun. Kailan po, okay, so tension, causes ng sakit ng ulo. Yung migraine po, kasi karaniwang sinasabi, nako, ang sakit ng migraine ko, sakit ng ulo. Kailan po yun, Doc? How do we distinguish if it's just pure headache and medyo napunta na sa migraine? Konti lang po, Doc, kasi yan ang karaniwang complaint eh. Sakit ng ulo, inom ng gamot. Sakit ng ulo, punta sa doktor. Di ba? Parang, at kuminsan, sakit ng ulo, self-medication. Anong mga consequences nun at ano pong mga dapat at hindi dapat? Okay, yung migraine headache kasi is classified siya as primary headache. But ang pinaka-common talaga na primary headache is yung tinatawag nating tension headache. So characteristic nito is parang meron pong nakatali po na parang tight band po around the head. No? And usually ang nagtitrigger nito ay mga stress sa trabaho o yung mga maraming hinahabol po ng mga deadlines. No? Maraming utang. Pwede din po. No? Pero yung naman kasi yung migraine headache kasi meron itong criteria na it could either be one side of the head, either side of the head, or pwede din naman siyang generalized talaga na headache. Tapos pwede siyang may accompanying symptoms ng pagsusuka, no? Or meron po siyang nakikita na mga maliliwanag po na mga spots Lights. po.
bright lights, no? Photosensitivity. Yun po yung tinatawag naming visual aura. So usually, nangyayari ito sa mga pasyente na karamihan sa mga babae na may edad 30 pataas. Tapos usually naglalas yung sakit ng ulo within 4 hours to 72 hours. Nare-relieve siya kapag natutulog yung pasyente or umiinom po ng gamot para sa sakit po ng ulo, kagaya ng Yun. paracetamol or yung common pain medication. Yes What po. is unique to this kind of headache is that wala silang red flag signs, no? Walang mga simptomas na nagsasabi na merong pumutok na ugat sa ulo o meron pong bukol sa ulo, kagaya po ng matinding pananakit ng ulo at saka yung one-sided weakness, no? Biglang nanghina po yung kamay, paa, at saka meron din pong yung iba naman po yung may fever na nagsisignify po sa atin na meron po siyang infection sa utak o pag-iiba po ng ugali ng pasyente din po. Yun. Okay, last na lang doon sa sakit ng ulo. Yung hangover, sakit ng ulo din yun eh. Anyway, so much for that. Ang Teka, topic... Ron. Yes. Matanong ko lang. Sige po. Doc, ito pong mga binanggit ninyo mga headaches na common, sabi nga po ni Ronnie, common na nangyayari sa maraming mga tao, katulad ko rin Yes, po, meron akong migraine, ay hindi naman po mauuwi sa dystonia. Dystonia is a completely different naman. neurological disorder. Yes po. Magkaiba Paano po, how different? Ano po talaga yung mga sintomas na very unique to dystonia Yan. at yun, magre-raise nga sabi ni Ronnie ng red flag na kayo ba ay may Oo. dystonia na. Ay, ito na, teka muna. Dahil from the sakit ng ulo to dystonia, una-una, dystonia can be considered a disability po ba o sakit o nagiging kondisyon na po talaga? Kasi isa hong parametro ng pagiging tawagin na ito ay isang disability, isang disabling Yes. condition. Condition. Lifetime, yun po eh. Kumbaga pangmahabaan po ba ito? Temporary? Long term po kasi. Oho. Okay. Sige po, ano raw po yung dystonia at ano po yung mga simptomas daw po nito? Okay, Doctor? sige. Apo. So, i-discuss ko po muna sa inyo kung ano po ba yung dystonia, no? Apo, So, Doctor. ang dystonia ay isang neurological movement disorder. So, may may problema po sa paggalaw ng pasyente kung saan ang mga kalamnan ay nagkakaroon ng tuloy-tuloy at hindi kontroladong paninigas o muscle contractions. So pwede din ito mahahalin tulad sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na muscle spasms o muscle cramps, and usually nangyayari ito kapag gumagalaw yung isang pasyente o ginagamit yung particular na parte ng katawan sa pagkilos. No, so yung dystonia ay maaari siyang focal. So ibig sabihin, isang parte lang ng katawan ng apektado, pwede yung kamay, yung leeg o yung talukap ng mata. Pwede itong segmental. So kapag segmental dystonia naman, dalawang magkakalapit na parte ng katawan ang apektado, kagaya ng sabay na apektado yung talukap, yung panga, yung bibig ng pasyente. At saka kapag tinatawag nating generalized dystonia, yun yung tinatawag na dystonia kung saan apektado po yung buong katawan ng pasyente. Kaya po siya nagiging cause po ng disability kasi eventually nakakaapekto po siya ng daily activities po ng isang pasyenteng may dystonia. Okay? Okay. So ito ga po ay panghabang buhay na o ito po ay last for a certain period of time lang? Depende po kung ano po yung cause po ng depende po kung ano po yung cause ng dystonia. Pero yung mga dystonia po na may kinalaman po sa genetics, usually po long term po ito. Long term. Panghabang buhay po. Ano po ang pinakabata at saka so far sa natingnan ninyo at pinakamatanda pong nagkaroon ng dystonia? So far po yung pinakabata would be really yung sa pediatric age group pa lang po, no? Yung mga pasyente na minsan meron silang cerebral palsy, they may present also with dystonia, no? Ang pinakamatanda naman po siguro nasa mga 65 years old kung saan po nag-develop po siya ng tinatawag naming torticollis o yung dystonia po na affected po ay yung leeg po ng pasyente.
Yung liig. Yes, Ma'am Celia, you're saying po. Gusto ko lang pong itanong, karugtong po ito ng tanong ni Ronnie na ang dystonia ba ay isang disability. Kung ang pasyente po ninyo ay may dystonia at gusto po niyang kumuha ng persons with disabilities ID, ay ano po ang ilalagay niyang karamdaman niya? Dystonia, ito po ba itatanggapin? Yes po. Eligible siya sa PWD benefits? Pwede naman po. Pwede siyang ihalin tulad sa isang physical disability po. Ano pong kategorya? Ibig sabihin, neurological disorder, mental disorder. Ano pong kategorya siya dapat malagay? Yung nilalagay po namin is yung physical Physical disability. disability. Yes. Kasi yung mga movements po niya yung nalilimit. Yes po. Gaano po ba katagal yung, kunyari, nanigas yung leeg mo? Usually, gaano po yung katagal yung ano na yan, yung spell na yan? Yung attack, kumaga episode. Usually po po talaga siya, sustained siya na paninigas po unless po yung pasyente ay nagre-relax o natutulog yung pasyente. Pero minsan pag malala talaga, tuloy-tuloy pa din po talaga yung yung Like ilang dystonia. oras ho? Hindi po natin masasabi kung anong oras po talaga, Hindi, no? ilang oras po nagkakaroon ng ganyang paninigas? Usually po pag gising po yung pasyente, no, habang gising po siya, habang kumikilos po, pwede po siya magkaroon ng ng dystonia po talaga. Like kunyari naninigas ang leeg niya, ilang oras siyang nakaganyan, nakatagilid, and nag-i-spasm. Gaano po katagal, how long yung duration? Wala siyang specific na talaga na time duration, no? Tuloy-tuloy? Oo. Ganyan lang? Yes po. Tapos kung magre-relax po yung pasyente, minsan po naiibsan po yung yung contraction po o yung dystonia. Or kung natutulog po yung pasyente, gaya ng sabi ko kanina, natutulog, nagre-relax, o nakakainom po siya ng gamot na para po sa dystonia, pwede po siyang tumigil pansamantala po. Muscle relaxant po yan? Yes po. Tapos once po na mag-wane off na po yung sakit, mag-wane off na po yung effect ng gamot, babalik po ulit yung dystonia. Ay! Hindi naman po yon. Okay, yung mga so far, yung mga cases po ninyo, may hereditary ho. So, at meron din pong acquired. Ano po yung mga symptoms na dapat tingnan na baka mag-lead to that or meron na nga ganon, Yes. doctor? Yes. Okay, sige. So, ang mga simptomas ng dystonia, no, maaari makikita nyo to kapag may hindi kontroladong muscle spasm yung pasyente, may pagbabaluktot or pagkabaluktot po ng leeg, kamay, mga daliri o katawan. And of course, dahil palagi po nakakontak po yung mga yung mga kalamnan niya, eventually po lumalaki po ito at saka nagkakaroon din po ng pananakit po ng kalamnan ng patient. No? So, pwede po ito maging acquired, pwede din po itong genetics po. So, acquired po, pwede po ito dulot po ng stroke o brain injury, pwede din po ito side effects ng gamot, no? Pwede din po cause ito ng probably infection din po o mga toxic chemicals din po. Pero pag ito po ay genetics, ibig sabihin po ito po ay namamana po sa magulang. So, dito po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag po na X-linked dystonia Parkinsonism o XDP. Pero mas kilala po siya na lubag syndrome po sa isla po ng Panay. So ito po ay namamana po sa nanay. At saka po, ang nagkakaroon po nito ay yung mga kalalakihang anak po. Ronnie, tanong ko lang kasi sabi po nyo, yun pong mga nandun sa residente ng Panay Island. Very interesting ito, no? Kasi what is it there? location. Anong meron doon? Anong meron doon? Ano po yung meron doon? Ayan lang pumunta doon. I think na totally naman siguro with environmental talaga. But siguro, we're looking into considerations of baka nagkaroon po ba ng marriage po between the relatives na pwede po nag-cause po nung
genetic problem, no? At saka kaya ito po ay mas commonly na nakikita po dun sa area po nung Dahil area po. nandun lang sila, kumbaga isolated yung mga taong may mga sakit na ganyan. Pero Yes hindi po. ho ito nakukuha sa mga kagat ng lamok, hindi ho ito na-inhale, wala po sa air, na nag-i-stay doon, wala. Hindi Hindi. virus related, hindi po ito, kundi genetic lamang talaga. Genetics po. Okay. Basta wag lang kayo mag-aasawa ng may dystonia. Sige. Ang hindi, ang ano po talaga nito, no, kasi yung nanay po yung pag-uusapan po natin yung X-linked dystonia Parkinsonism. Sige po. Yung nanay kasi yung nagiging carrier po ng gene, silent carrier po siya. Ibig sabihin na nasa kanya po yung yung gene na pwedeng mag-cause po ng XDP. Tapos ang nangyayari is wala siyang manifestation kasi silent carrier lang siya. Pero naipapasa po ito sa anak po na lalaki. So yun po yung nagma-manifest po talaga ng disease, no? So kaya kailangan namin silang kapag meron po silang ganito na karamdaman at saka na-trace po namin na meron din po sa mga kanununuan po nila, nagsasagawa po kami ng genetic counseling po. No? Para po maabisuhan sila na most likely kung magkakaanak po sila ng lalaki, pwede po magkaroon din po sila ng XDP o yung X-linked dystonia Parkinsonism. Tapos naman po kung babae po yung magiging anak nila, wala naman po makikitang manifestation, pero siya ay magiging carrier po ng gene. Siguradong magiging carrier po yung babaeng anak. Ay, Oo. naku, 100%. So naipapasa po siya from generation to generation po. Ang hirap pala nito. Talagang hanggang kaibaba-ibabaan ay pwedeng madala yung dystonia. Yes po. So Ronnie. Ayun, ako, yun. Nakaano na po ako, grabe na yan. Ano po ang limitasyon ng may mga ganitong sakit, doctor? Ano po mga limitations? Well, kasi tawag dito, magkakaroon sila ng painful muscle contraction, so minsan na aapektuhan po yung yung activities ng daily living, yung pagtatrabaho. Opo. So very frustrating to sa mga lalaking pasyente, especially pag nasa mid-20s ka na, 'di ba? Mas nagiging productive ka na supposed to be, nagtatrabaho ka na, and then or nagiging breadwinner ka na ng pamilya, kaso hindi ka makapagtrabaho dahil nga nagkakaroon ka ng atake po ng dystonia po. So pagka talagang in progress na yung dystonia, hindi ka na po, of course, limited yung mobility. yes po. That's it physically, that's it for you, parang ganyan. Magbibigay po tayo ng medications, no, which is yung muscle relaxants po for these patients. Tapos pwede din po tayo mag-try ng Botox injection, no, para lang i-lessen po yung contraction po ng affected muscle. But eventually, kung hindi na po talaga siya responsive doon sa gamutan, pwede po tayong mag-recommend sa kanila na magkaroon po ng deep brain stimulation surgery, no? Which may i-implant po na electrodes po doon sa utak po ng pasyente para po makontrol po natin yung unwanted movements po. Unwanted movements. Wanted na muscle contraction. Nagawa na ba dito sa Pilipinas yan, Doc? Yung Yes ganyang po. treatment? Oo, nagawa na po yung deep brain stimulation surgery dito sa Pilipinas. And kami din po dito sa Quirino Memorial Medical Center, kami po yung isa sa mga government hospital o kauna-unahang government hospital na nagsagawa po ng procedure no, sa isang pasyente na may X-linked dystonia Parkinsonism. And successful po. Yes po. Gano'n na po ka-successful? How many years has it been successful? Kasi baka bumalik, hindi po ba?
Nag-start po kami nag-start po kami nung year 2022 po hanggang ngayong 2026 nagsasagawa pa din po kami nung deep brain stimulation surgery. May ibang hospitals din po na government hospital na gumagawa din po nito. So meron din po tayo sa PGH. Sa Cebu naman po yung Vicente Soto Memorial Medical Center. At saka sa Mindanao naman po yung SPMC. Dito sa Luzon din pala yung Rizal Medical Center gumagawa na din po sila ng deep brain stimulation surgery. Tapos sa private hospital din po. Once po, Doctor, na may nag-undergo ka nung ganitong procedure, Yun. Yes. mababawasan ba yung unwanted movement? Ano pong magiging impact nito sa taong may dystonia after the procedure po? Mababawasan po yung unwanted movement, and at the same time po mapapababa din po natin yung dosing at saka yung frequency po ng pag-inom po ng gamot po nila. Pero kailangan pa din pong i-support ng maintenance medicine yung implant na yan. Yes And po. meron po ba yung life cycle yung implant na yan? Ito ay effective lamang hanggang kailan o lifetime na yan? Okay na. Actually po, nagmo-monitor lahat po ng mga pasyente na meron pong deep brain stimulation surgery. Nag-undergo po sila ng frequent monitoring at saka reprogramming po nung electrodes po na nilagay po dun sa utak po nila para po masiguro po natin. May sigurado po natin na full functional capability po ang maibibigay natin sa pasyente on top po of the medications, no? So may lifespan din po yung battery po nito, kaya din po kailangan siyang i-monitor, i-charge at saka din po talaga suriin from time to time. Parang pacemaker pala, no? Kumbaga sa puso. Yes po, para sa Tama ba yun? Tama ba yung comparison? Pero yung pacemaker ay nasa tawag dito, Subcutaneous. So, sa ilalim lang. Oo. Ang sa deep brain stimulation surgery naman po ay doon po sa utak mismo ini-implant. Mismong okay. So Pero mas risky yan. Risky po. Ano naman po Mas siya? mas mapanganib po. Ang relatively safe po siya at ang gumagawa po nito ay isang functional neurosurgeon po. Bale may subspecialty training po siya sa paglagay po ng deep brain electrode. And at the same time po, may kasama pong movement disorder specialist po at neurologist po habang ginagawa po yung procedure po. Iyon ho ba ang pagpapalit ng baterya ay ginagawa din sa ospital? O pwedeng yung mismong pasyente na ang nagpapalit niyan? Dito po sa hospital po. So, Kapag follow up po sila. Operasyon po ulit? O hindi naman? Hindi naman po. Nasaan ba yung baterya? Nasa labas lamang? Oo nga, Kalabas paano ko. nga ng battery ho nun? Tsaka gano'n kalaki yung battery? Conscious lang ako. Ganyan kalaki. Transformer? Parang siya tawag dito. Parang kasi laki lang din po nung what you call this, yung pacemaker po. So parang may nakaumbok po dito sa Nakaumbok po dito sa Saan po lugar? Dito po sa chest portion po. Diyan po binubuksan at nilalagyan ng baterya ulit. Yes po. Okay. Gaano katagal naman po, Doctor? Doon po sila, excuse lang po doon po lang sa mga kapatid naming may dystonia natin. Hindi po kami tumatawa because of your po. Hindi, kasi ako personally, I'm curious, pero yung tawa po not to offend you mga kapatid. Opo, sorry po. Love namin kayo naman hindi lang huma-imagine ng bulag kung gaano paano yung setup ng inyong sistema. Pero no meant to offend you. Ano po, mga kapatid? Okay. Yes, Doctor, please. Nasa chest po siya. And then, every time na gaano katagal po siya magpalit ng battery? At pag pinapalitan po ba ng battery ay bago o pwede namang i-recondition para i-charge? Parang ganun po. Paano ba yun, Doctor? Hindi ko lang feature yung paano yung ganong sistema technology, Doctor. Ano yan? Parang bateryang regular na parang yung sa
like yung anak ko po kasi ay may cochlear implant. So pinapalitan Yes, po. po yung kanyang baterya ng regularly, pero bibili ka talaga parang isang ruletang ganyan niya na pinapalitan mo every time. Ganon din ho yun. Oh, Hindi po depende po siya charge sa yung battery. depende po siya sa ano ng manufacturer po. Pero meron pong rechargeable na battery for that? Yes po. Mahal ho ba yan yung baterya? Ganon din. Pareho lang din ng mga para sa ibang... Mahal ho ba? Yeah. Mahal? Yeah, doctor. Yung ano po talaga, yung mas mahal po talaga is yung ano yung electrodes po. Yung pag-i-implant. Electrodes. Yung pag-i-implant. Okay. Doc, yan po ba ay covered ng PhilHealth kung kung sakaling kailangan niyang mga ganyang procedure? Sa ngayon po, hindi po siya covered po ng PhilHealth kasi wala pa po yung Z package po para sa deep brain stimulation surgery. Oo. Doc, So, opo. sa ngayon, Oo. usually nilalapit nila po sa mga butihin nating mga kawani po ng Agencies. kasi po kung sila po ay makakapagbigay po ng financial assistance para po mabili po yung set po ng deep brain simulation electrodes po. Mga magkano Oo. po yan, Doc? At saka gaano kadalas? Kasi syempre, Sa ano naman po, tawag dito, yung cost niya would either be nasa 1.5 to 2 million. Depende, million. Oh my God. Wow. depende po kung sa government hospital po o sa private hospital niyo po ipapagawa yung procedure. Sus, kung wala naman po talagang pera yung mga pasyente dahil karamihan po ng ating mga pasyenteng may kapansanan ay talaga naman wala naman pinagkukunan. Paano ho yan? Dahil pwede nilang ilapit naman sabi niyo nga sa mga ibang ahensya. Ano po? Yes po. Doc, may nag-text. Meron ho bang mga tests daw meron ho bang mga tests para malaman na ikaw ay suspected o meron ng dystonia o suspected to have dystonia? May mga test ho bang available tulad ng covered, nalalaman po ba daw to sa newborn screening, mga ganon, doctor? Or sa blood test? Or sa blood test, opo. Sige po. Basically po, ang kailangan po muna natin talaga is magpakonsulta po sa isang specialista, sa neurologist po ba, o yung mga movement disorder specialist po na neurologist, kasi titingnan natin yan kung ang meron po ba talaga yung pasyente ay dystonia. Okay? By physical examination. Tapos, after that, pagkakaroon po ng mga series of tests, kagaya po ng MRI, titingnan po doon kung meron po bang posibleng nagkukos po ng dystonia po ng pasyente na abnormality inside the brain. Pero kung napagtanto namin na most likely ito yung kasi ng dystonia na namamana, kagaya nga ng XDP, pwede po tayong magpa-genetic analysis po. Jeanette. And then, yun lang po yung test, pero yung sa newborn screening, hindi nakukuha sa blood test, hindi po niya madidetermine, sir. Yung tinitest po ng isang genetic specialist po ay yung yung blood sample po. Tinitingnan po doon sa through genetic sequencing kung meron po bang abnormal gene po na siya po nagkukos po nung nung dystonia po ng pasyente. Okay. And of course, meron na ho bang statistics gaano na karami po ang mga kababayan natin may dystonia po sa ating bansa? Base po sa naman po, tawag dito, more likely po hindi pa siya ganun ka we have a number na po of patients with dystonia, and at the same time din po kasi mas nagiging active na din po yung case finding for now po. Pero ako in my clinics really ako po nakakakita po. Ron, po, kumbaga, yes po, Ma'am Celia, go ahead po. Dadagdag ko lang, Doc, kung wala po tayong mga firm na statistics pa dito sa ating bansa tungkol sa mga pasyenteng may mga ganyang kapansanan, ay ano naman po, meron po ba kayong masasabing indication or estimate na world na yung sa level po ng international
na kung ilan sa buong mundo ang merong mga ganyan or ilang porsyento po ng populasyon ang pwedeng magkaroon ng dystonia? So, ano lang po, vaguely po, we have approximately siguro mga 1% of the of the population ang Dami meron rin. nung dystonia po, no? And then approximately mga around nasa 500,000 po sa sa North America po. May tanong, ano daw ang pagkakaiba ng dystonia sa Tourette? Tourette ba yan? Tourette Tourette syndrome? syndrome. Oo. Okay. Yung kasi yung dystonia is more of the movement disorder. Yung Tourette disorder naman po ay meron siyang preoccupation na gumawa ng isang movement or mannerism po. Kagaya po ng pagsisisigaw, no? So yan po yung yung sa Tourette syndrome, pagsisigaw Opo. or bibigkas po ng pagbibigas po ng mga obscene languages po, no? Yun po yung ng Tourette. So para siyang more of habitual and mannerisms po yung Pero Tourette. hindi po yan hindi pala neurological disorder yung Tourette? Neurological disorder din po siya, pero magkaiba po sila ng feature po ng dystonia po. Mas kumbaga ho, yung dystonia mas parang hindi naman kasi- Parkinson's. parang Parkinson's. Malapit po ba sa Parkinson's, Doc? Hindi naman po. Tawag dito. Yung dystonia kasi is siya, prolonged muscle contraction, no, or sustained muscle contraction. Yung Parkinson's disease naman is movement disorder siya, pero ang characteristic naman po ng Parkinson's disease ay nagiging mabagal yung paggalaw at saka nagkakaroon po ng panginginig po ng mga daliri po. Hindi po ba yan form of involuntary muscle disorder, yung panginginig? Yes po, it's still a manifestation po ng movement disorder. Kaso nga lang, magkaiba po primarily yung features po nila. Nabasa ko po, Doc, na yun daw pong mga may Parkinson's disease, mga 30% daw po nun ay may dystonia. So yun po bang dystonia ay pwedeng matungo sa Parkinson's disease, mag-retrogress sa Parkinson's disease? Not necessarily, no. Pwede kasi din talaga na accompanied yung dystonia ng Parkinsonism, no? Kagaya ng X-linked dystonia tapos Parkinsonism. Okay, but not particularly na Parkinson's Mauwi disease. doon. Oo. Kasi yung kung isi-simplify natin, yung dystonia niyo po kasi is yung dystonia is hyperkinetic movement siya. So mas dumadalas yung paggalaw. Yung Parkinsonism naman po is hypokinetic. Baligtad. Bawas po yung paggalaw niya, no? And at the same time po, bawas po yung paggalaw and at the same time, nagiging mas mabagal po yung paggalaw ng pasyente. Pero yun yung Parkinson's, hindi pareho ng dystonia na yung naninigas nga for a long time? Opo, hindi po siya. Yung as features po ng Parkinson's talaga is pagiging mabagal, no? Though meron siyang component ng ng muscle rigidity, pero yung pinaka-component niya po talaga is nagiging bawas po yung paggalaw at nagiging mas mabagal po yung paggalaw. Okay, may dalawang question po. Number one, yung ano daw po yung mga therapy movements na pwedeng gawin sa bahay. Kasi baka po maraming mga may ganitong kondisyon na hindi ho kaya yung ganong laging dumadalaw sa rehab doctors or rehab specialists. Centers, therapies. May mga home remedies ho ba na pinapayo po kayo o ang inyong rehab partners, sir? So I think po talaga by
for this po, kailangan pa din po talaga ng medications bago tayo mag-explore ng home remedies at saka unsupervised po na physical therapy sa bahay. Kasi to begin with kasi yung dystonia ay usually natitrigger siya ng voluntary movement, no? So kapag hindi kayo umiinom ng gamot at saka at the same time nagkakaroon kayo ng physical activities, mas lalo pong natitrigger po yung dystonia po ng patient o yung muscle spasm po. I see. Pero hindi naman po naapektuhan yung takbo ng isip ng may dystonia, sir. Per se, hindi naman, no? Pero most likely, dahil po sa pinagdadaanan nila, pwede po sila magkaroon po ng depression, no? Dahil po sa simptomas at saka yung Sa mobility, oo, at saka nababawasan yung mobility nila. Okay? Yung mga dating mga nagagawa nila ng mga task before, no? Hindi na nila nagagawa ngayon dahil po sa kanilang dystonia. Okay. So, Ron, tanong ko Yes lang, po. karugtong lang din nung tinanong mo, ito po ba ay, kumbaga parang magkakaroon ng komplikasyones yung dystonia? Ano po ang pwedeng mangyari na mas malubha pagka kayo ay may dystonia, saan maaaring tumungo yung inyong pagkakaroon ng ganitong karamdaman? Okay, sige po. Dahil tawag dito, dahil may sustain po na muscle contraction po, no? Number 1 po is that pwede po magkaroon po ng deformities. Yung muscles o yung affected na body part, no? Hindi na nasosole. Oo. Nagkakaroon po ng deformities po. Deformities. Kasi palagi ba siyang natitwist, no? Kapag nagkakaroon po ng spasm. Number 2 is that kung ang affected pa is ng dystonia is yung swallowing po, no? At saka yung pagmuya, pwede din po mababawasan po ng timbang yung pasyente kasi po nagkakaroon po ng malnutrition kasi hindi po sila nakakalunok ng maayos. No? Okay. Ano po yun dahil dito yung muscle sa lalamunan? Yun naman Muscles sa lalamunan, muscles po sa panga. Yeah. Oo, sa pagmuya po. Alright. Ang atin hong panauhin ay si Dr. Loy, Dr. John, ano? At siya po ay isang neurologist. At ang pinag-uusapan po nating kondisyon ngayong hapon ay dystonia. Na sinasabi nga po niya na marami ito isang genetic condition kuminsan at pwede rin pong acquired. Ano pong tulong ng pamahalaan, sir, ang nakukuha po o maaring maibigay sa mga pamilya na may ganito pong miyembro na may dystonia, doctor? Okay, so ako dahil sa government hospital po ako nagtatrabaho, pwede po kayong lumapit dito sa amin para po sa isang free consultation at saka evaluation po ng sakit po ninyo na possible dystonia po, no? Tapos kung available naman po yung gamot, pwede po namin yung ipagkaloob po sa inyo na walang bayad. Kung sakasakali po talaga, no, na darating po yung panahon na hindi na kayo nagiging responsive sa gamot, no, sa mga muscle relaxants, sa Botox injection, kung kakailanganin niyo po ng deep brain stimulation surgery, pwede po kayo lumapit po sa mga sa mga kawani po ng gobyerno para po humingi po kayo ng tulong pinansyal po na maka-acquire po kayo ng electrodes po na gagamitin po para sa deep brain stimulation surgery. At kung kayo naman po ay magkakaroon po ng PWD certification po, of course entitled po kayo sa mga pribilehiyo po ng isang person with disability po. Okay, at siguro doctor ay maganda. Kumbaga parang sa isang lugar, sabi mo nga sa Panay, doon medyo parang doon nag-uugat 'yon, ano.
Tapos nasa Naka-concentrate. Hindi naman doon nag-uugat. Oo nga, sorry. Doon naka-concentrate. At syempre alam mo naman sa probinsya, no? Maraming mga misnomer, maraming mga alamat at kwento na Yes. sa halip na makatulong sa tao, medyo kuminsan ay lalo pang nagdidiin sa mahirap ng kalagayan na tulad ng mahirap kasi dahil do sa tao at kuminsan kung mahirap pa yung may ganitong kondisyon, aba ay mas parang doble. But again, sabi nga ni Doktor, may mga tutulong. Yun ang mensahe ng doktor. At kaya nga Yeah. po nandito si Dr. Jan because ipaalam sa atin na hindi, it's not the end of the world. Definitely it's not the end of the world, no? Sa mga kwento ho ng mga sa mga kwento ng mga natingnan ninyo, Doctor, ano po ang mga light moments o stories na pwedeng pagkunan po ng ating mga may ganitong karamdaman so far, Doctor? So far po, no, meron po kaming pasyente po na nag-underwent na po ng deep brain stimulation surgery po sa dito sa amin na may karamdaman po na XDP. So ngayon po very functional na po ulit yung patient. Wow. Nakakalakad na po siya. Nakakalakad na po siya mag-isa at nakakagalaw na po ng mas maayos, no, as kumpara po talaga nung time na hindi pa po siya nakapag-undergo po ng deep brain stimulation surgery. Okay? Oo. Good po. Kaya kung nakikinig po yung alam at siguro, no, nakamonitor sa atin yung dapat isang guest natin na merong ganitong disability condition. Yes po. Alam ko marami siyang gustong sabihin. Hindi, DJ Ronnie, marami kami nagagawa. Ito yung mga positive points namin. So, hindi kami dapat kaawaan. Correct. At wala pong naaawa sa inyo as far as we are concerned. Hindi po nakakahawa. No? Hindi nakakahawa at hindi nakakaawa because Yes. meron kayong nagagawa na hindi namin nagagawa. Kaya Yes. ang presence dito ni Dr. John yun ituruan tayo ng mga nasa labas ng kanilang pamilya, ng kanilang sirkulasyon na ipaalam na itong kondisyon na ito, this is not the end of the world, but this is another challenge na pag napagtagumpayan ay napakagandang inspirasyon sa kanilang pamilya at sa kanilang sarili din, di ba, Doctor? So, ano po ang inyong yes. Ron, teka na, bago natin siya tanungin sa kanyang huling mga pahimakas. Oo. Pwede bang, tanong ko lang, Doc, yun po bang yung sinasabi po ninyong defibrillation, ano po, yun, yung surgery po na yan, naglalagay ng ng electrodes, yan po ba ay pareho din ang ginagawa sa mga may epilepsy? Para Ginagamit ma-lessen po po yung incidence? may iba pong na ginagamit po yung deep brain stimulation surgery sa mga pasyenteng may epilepsy din po. Pero ganun din po yung parang ang prinsipyo. Yes po, pero magkaiba po yung target portion po nila. Okay. So nalilesen din po, pagka may ganito din pong procedure para sa mga may epilepsy, nalilesen din po yung kanilang attack. Meron din po Yung silang atake po. posibilidad na Yes po. maging normal ang Yes. kanilang pamumuhay. Or mas magiging lesser po yung total ng gamot po na iniinom nila. Okay. Yung number ng gamot at saka yung doses po ng gamot po. Okay. Salamat po. Sige, Ron. Yeah, Doctor, ang pasasalamat po ay sa inyo. Sa totoo lang po talaga ako, medyo mahina ang aking kaalaman pa dyan and because of your inputs this afternoon, nadagdagan po ako at na dumami ang aking kaalaman dyan at sana ang ating mga tagapakinig din ay ganun din po ang naramdaman. Saan po, so sinabi nyo meron sa Quezon City, meron sa Cebu, meron sa ibang sa Davao, tama po ba? If I'm Yes po. oo. And ngayon bukas naman po ang government hospitals sa tulong kung ano po yung magagawang rehab treatment or yung sinasabi nyo ngang surgery, no? So ano po yung mensahe po ninyo doon sa mga kababayan natin na
na suspectedly may ganong kondisyon at paano po nila saan kukuha ng lakas ng loob, no? Pagka siyempre alam na ganun yung kondisyon na tapos may surgery, ano, ano po ang inyong last message sa kanila at sa amin pong sektor, Doctor? Okay, sige po. Sa mga pasyente po na may dystonia, mahalaga po na tandaan po ninyo na may mga paraan po upang makontrol po yung kondisyon ng mga simptomas po ninyo. Kaya huwag po kayo mawalan ng pag-asa at kumonsulta po kayo sa mga tamang espesyalista para po mabigyan po kayo ng akmang gamot po. No? And eventually, kung hindi na po kayo nagiging responsive po sa mga treatment and eventually kailangan po talaga ng deep brain stimulation surgery, available naman na po yung services po dito sa bansa po natin. Tsaka para naman po sa mga pamilya, no, na napakahalaga po na bigyan po natin ng tamang suporta at pag-unawa po yung mga kamag-anak natin na may ganitong klaseng karamdaman po. Kasi nai-experience po nila yung frustration, nagiging depressed po sila kasi yung mga dating nagagawa nila, hindi na nila nagagawa in the long run dahil po sa dystonia. Okay, so malaki po ang maitutulong po ng mga pamilya at mga support persons upang mapabuti po ang kalidad ng buhay po ng pasyente. Okay, so maraming salamat po, Doctor. At sa pagganyan namang kasigasig tulad ni Dr. John ang maririnig mo, you don't have anything to worry but just really to trust each other na talagang kaya natin to kumbaga, no? Oo. Thank you, Doctor, at wag po kayo madadala sa amin sa inclination. Marami pa po tayong ibang issue na pwede pagpulungan sa inyo pong field. At thank you po for being so patient, for being so generous sa pagbibigay po sa amin ng mga informasyon, Doctor. Okay po. Maraming salamat din po sa pagkakataon po na naibigay sa akin para po magbigay kaalaman po sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa karamdamang ito po, yung dystonia. Okay, so dyan lang po kayo mga ka-inklinasyon. Meron po lang tayong ilang words from our sponsors. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and RJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1,
Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. All right, maraming salamat po. Ma'am Celia, your thoughts on this? Okay, maraming salamat, Ronnie. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa aming lahat ngayong hapong ito. At gusto ko lang po sanang sabihin bilang dagdag sa sinabi ng ating panauhin na tama po na ang karamdaman nga pong ito, ang kondisyon na ito ay maituturing na isa sa pinaka rare or pambihirang disease, karamdaman na kakaunti lamang po ang nakakaalam. Kaya nga po ang atensyon ng gobyerno upang makapagbigay ng tulong sa mga tao may ganitong kondisyon ay kakaunti at hindi po masyadong natatap, hindi po masyadong naa-access. Kaya isa pong malaking step towards this ay ang pagkakaroon ng mataas na kaalaman at pagbibigay ng suporta sa mga tao may ganitong lalong-lalo na manggagaling nga daw po sa tulad ng sabi ni Doktor mula sa pamilya, sapagkat ito po ang kauna-unahang makapagbibigay ng tulong sa mga tao may ganitong kondisyon. At sana po ay matulungan natin silang magkaroon ng boses, maitaas ang kanilang mga pangangailangan at mga requirements para po matulungan, mabigyan natin sila ng karampatang tulong para po sa pagkakaroon ng isang tunay na inklusibong lipunan para sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Celia. At yes, hindi ho madali ang kanilang araw-araw na pinagdadaanan. Pero again, this is another kwento, this is not a kwento but a real life experience. Not only just kwento, but real life experience every day. Kasi ang sabi ho ng Diyos, kung gusto mong sumunod sa akin, carry your cross and follow me. Sumunod ka sa akin araw-araw. Mahirap, pero alam natin may gantimpala sa dulo. Kaya wag na ho nating pahirapan, lalo sila sa pagkakaroon ng mga misconceptions. Kaya thank you, Dr. John. Thank you sa iyo at sa grupo mo na walang sawang nag-i-inform sa mga gaya namin gustong matuto dito sa Inclination Community. Ito po si DJ Ronnie, nagsasabing wala pong mahirap kung sama-sama tayo. Kaya yan po ang diwa ng inklusyon. Lagi po namin sinasabi, inklusyon, now na.